mapagpalang mga madlang people, isa Makina na ng kubota. namang chap-chapin ang aming nabili ngayon sa Kalakal. Ayan guys, alam niyo ba kung ano yan? Yang makinang iyan na sinisimulan ng chap-chapin ng aking asawa. Yan ay ang makina ng sasakyan na kubota. Yes, mga madlang people. So first time namin ngayon na makabili ng ganyang uri ng makina ng sasakyan na kubota. So since yan ay magandang uri ng makina at marami siyang makukuhang alloy or aluminum diyan sa makina na ng kubota, kaya pag titiyagaan na naman niya yan na chap-chapin. Yun naman talaga ang dapat na gawin kapag nakakabili ng mga ganyang klase ng makina, ay kailangan chap-chapin para makuha ang alloy na nakakabit. Dahil nandidiyan ang magandang income sa aming hanap buhay na pangangalakal. So, kailangan na maging matyaga ka talaga na magputingting, mag-chap-chap. Pero dahil first time na nakabili ng ganyan, hindi pa kabisado kung papaano siya chap-chapin. Kaya ayan, panoorin nyo na lang guys ang aking buong video para makita ninyo kung ano yung mga pinaggagawa nitong aking asawa para lang makuha niya ang alloy na nakakabit dito sa makinang ito. Dahil itong makinang ito guys ay binubuo siya ng bakal at alloy or aluminum. Kaya ayan guys, continue watching at nang makita ninyo, mapanood niyo kung ano yung mga paraan na ginagawa niya para machap-chap niya ito ng bonggang-bongga. Ayan, so lumapit ang aking anak. Parang naligong Na itsura eh, oh. pawisan dahil meron din siyang ginagawa. So hindi na siya nakatiis dahil alam niyang hirap na ang kanyang ama sa pagbabaklas dahil yan ay inabot na ng 1 oras mahigit at hanggang ngayon ganyan pa lang din ang kanyang nababaklas, kaunti pa lang. So yan, gusto niyang makatulong sa kanyang ama kaya gusto niyang tulungan. So titingnan niya kung ano yung tulong na magagawa niya sa kanyang ama. Ayan, sa wakas, Reject nga yan. natanggal na rin yung cover ng makina na ito ng kubota. So ayan naman ang kailangan niyang tanggalin guys, ang bilog na iyan. Yan. Matilam sa kailangan niyang tanggalin dahil yan ay mahirap-hirap din tanggalin yung gulong na yan guys. O, diba? So kailangan niya matanggal yan. Pihit dito, pihit doon. Yan. Maso dito, maso dito. O, maso dito, maso doon. Bigat to, may higit sa bangkir. Yeah, sige, pihit pa. Napakalambot niya. Ayan, dalawa na sila. Kung ano na pinagagagawa dyan, para yan lang ay matanggal dahil matigas daw yang ano na yan. Yang bilog na yan guys ay matigas. Siyempre nakakabit yan sa loob ng makina na yan ng kubota kaya matigas. At saka isa pa guys kasi yung mga tornilyo niyan is ano na siya, stack up na din. So hindi na rin siya umiikot. Ayaw na rin umikot ng mga tornilyo niyan kaya kailangan na lang nilang gawa ng paraan niyan para yung tornilyo ay matanggal nila dahil naka-stack up na nga siya. Sana wala itong baka rin. Meron. Kung ipagkat lang dyan, tapos yung mga yan. Halos wala na naman yan. Oo. Sa papansin sir. Yung malaki dyan. Ha? Yung malaki, yung ginawa ko. So, ayan, gumagamit na sila ng iba't ibang uri ng tools na
matigas na tools o kung anong tools ang alam nila na pwedeng makatulong sa kanila para mabaklas lamang yung bilog na yan guys na nakakabit na yan. Hindi nakakabot. Hindi nakakabot dyan. Malaking pang... Ito muna, maliit. Sayang hindi yan. Hindi nakakabot dyan. Madali kamay mo. Yan na. Ayan, sa wakas, natanggal din, nakuha din sa tiyaga. At tinimbang pa. Inalam kung ilang kilo daw yan. Ang galing. So, ayan na, dahil meron na namang natanggal na parts. So, meron pa rin silang tatanggalin dyan mga madlang people. Hindi pa dyan nagtatapos ang pagbabakalas ng makina na yan ng Kubota. Dahil marami pa yan ang mga nakakabit dyan na alloy na kailangan nilang tanggalin. So, siyempre, kailangan nilang ihiwalay ang alloy doon sa mga bakal. Yan, guys. So, continue watching. At siyempre, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-share na din itong aking video. Oo, wala naman masyado eh. Kinahuya na ito, wala namang mga tornilyo masyado. Okay, oo. Hindi nila kinahuya ang aloy. Ayan, dami ito putin. Nag-aloy naman na ito eh. Panay aloy na yan. Ayan, ito, mga baka rito. Ayan, naubos na yung ano guys. Naubos na yung bakal. Diyan na nakakabit sa aluminum na yan. Alloy sa ayan guys. Alloy na yung natitira. At meron pa rin namang konting ano dyan. Bakal yung mga maliliit na nakakabit na bakal. Especially yung mga maliliit na tornilyo na kailangan pa nilang tanggalin. Dahil ayan na. Nakuha na nila yung malaking aluminum guys. Ayan. Kailangan pa rin nila iyang sipatin na maigi dahil meron pa rin mga natitirang maliliit dyan na tornilyo or maliliit na bakal na nakakapit pa rin dyan sa malaking aluminum na iyan. Anuin mo na yung PET doon tsaka yung konti para may deliver natin talaga. May paglilingding. Anong oras na ba? Ayan, so marami na siyang nabaklas. So siyempre, kahit marami na nabaklas, hindi pa rin dyan nagtatapos yan mga madlang people. Marami pa rin siyang kailangan tanggalin dyan yung mga nakasingit-singit na mga tornilyo, ang nakasingit-singit dyan na maliliit na bakal, kailangan tanggalin. At yung tatlong tornilyo na iyan na mahaba, yan ay stack up na din. Kaya kailangan niyang pukpukin o gawaan ng paraan para yan ay kanyang matanggal. At ayan, kailangan niyang pukpukin dahil yan ay hindi na siya umiikot, naka-stack up na din siya. So ayan, o diba? After niya mapukpok, saka lang siya umikot. Nung hindi pa niya pinupukpok yan, ay hindi talaga siya umiikot. Kasi nga naka-stack up na yung ano na yan, yung malaking tornilyo na ina mahaba. Wow! So ito din kasi guys ang mahirap pagka nakakabili ng mga motor or makina na hindi pa alam kung paano chap-chapin para makuha yung mga alloy or aluminum or tanso na nakakabit sa isang makina.
Kaya gumagawa na lang ng kung ano-anong paraan at gumagamit ng iba't ibang tools para mabaklas lamang ang mga makinang nabibili namin mula sa kalakal. Kailangan maging matiyaga ka at kailangan maging mapagpasensya ka at kailangan siyempre maging madiskarte ka. Ayan, para yung iyong ginagawa ay magawaan mo ng paraan. Oo, ano? Pag bibiyakin na lang. Yan. Etong bilog na ito guys, ito ang kailangan nila matanggal at ito yung pinaka-challenging para sa kanila matanggalin. Kaya ayan, kung ano naman ito nagagawa. Hanggang hindi na nakatiis itong aking asawa at gumamit na nga siya ng grinder kasi hindi talaga nila kayang tanggalin yung bilog na yun na nakadikit na yun dyan sa loob. So kailangan nilang ano yan, putulin dahil para makuha nga nila yung malaking alon. So yun kasi guys ay bakal kasi yung nakaikot na iyon at kailangan nilang tanggalin. Yan, ito mga tabi na nakagat. Ito, ipatang mo dito yung bunganga. Hindi, ano mo. Yung nakapaglalit-lalit mo. Paak yan, sibigin pa. Turog dyan. Turog talaga yan. Sayang kasi, laki. Ba, alam nga may bakal mo yan. Kung yan pinakamaliit na ano may bakal eh, pinagkatagan-tanggalin, yung pagkain na buhala. Ano lang yan, pag ganyan, ang kilo lang yan doon eh. Ayan, nagkabungal-bungal na siya. Bungi-bungi na, bungal-bungal na ang kinalabasan dahil nga sa sobrang tigas ng baklasin. Napakatigas na guys. So ayan, oh, di ba? Nakuha sa tiyaga kahit gutay-gutay ang kinalabasan. Kumita eh, walang hiya eh. Alam mo sana kung ganito na. Ito, basagin nyo na ito. Yan, saglit nyo yan, patagyan. Alam mo, pataglaw. Yan, wala na yan. Yan, matulis na yan. Yan. Ayan, sige, hampas pa. Maso ba naman ang ginagamit? Pag hindi ba naman talaga madurog yung aluminum na iyan, o, di ba? Excited ka? Saan mo ito ginawa pa? Bibili ko wala. Bibili, hindi ka bibili ng ganito karaming bala. Tinuha mo lang to. Hati tayo dyan. Hati tayo dyan. Wala. Atawin mo na yung nakaganyan. Ito, yan, yan. Yan. Yan, yan, yan. Tama na ang pwesto na yung kanya eh. Yan, bak na. Ayan ang nangyari. Talaga naman nagka-luray-luray, nagka-durog-durog as in talagang chop-chop. O ayan, nailagay na sa sako. Yung na-chop-chop na mga aloy. Yan guys. So ito naman yung mga bakal. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you for watching.